dito na nga nag-umpisa yung aming hike. So, pababa pa lang itong part na to, galing sa drop-off. So, yung pababa. Dito sa trek na to, etong lakad-lakad na to, nagkakakilala na kami. Nagkakakilala na kami ng mga magkakasama. So, since hindi nga kami magkakalala, so may mga times na nagkakausap-usap na. So, ito na yung start ng bonding moment namin. So, after siguro na mga 15 or 30 minutes na lakad pababa, ito na yung ilog. So, ito yung tulay na tatawirin. Tapos na yung pababa, paakyat naman. Crystal clear yung water. Pero konti lang siya. Feeling ko tumataas dun siya kapag umulan. Tapos meron doon part na. Ayan. Pwedeng maligo. Ayan. Ganda dun. Ay, yung may jowa na si Washi. Ano ba? Sikat sa para ba? Ano na to ba? Washi. Kasama natin. Oh, nata sila. Malaki pa lang to. Ingat po. Thank you. Enjoy po. Sarap po hugat ako. Nakaka-addict po. Kaya, ano rito? Good morning po. Lapit-lapit na kayo. No, normal day. It would have been like 50% for him. Salamat.
Good morning po. So, approaching Apawangod Village. Ha! My God. So, nakita niyo mga bahay-bahay. Hindi ko alam kung saan yan. Truce! Truce! What's your name? Ang pangalan mo? Hugo. 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 My son, Hugo. Ah! Captured! Vista Home. Oh, di ba may vista dito? Diyan, may upuan dyan. Hangin pa. Oh, may store din dito sa souvenir. Sige sir, doon po tayo. Excuse me po. Thank you. Ah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And yun na nga, kala ko doon na yung last. Meron pa pala. So, another akyat. Pero dito na lang around the village, papunta sa aming transient house kung saan kami matutulog. Okay, so ayan, madadaanan natin yung mga bahay sa loob ng Buscalan Village. Pero etong ano na to, etong part na to, hindi pa namin alam kung saan talaga yung bahay ni Apawangod. So, nag-ano lang kami. Tawag dito, dumiretso lang kami sa aming tutuluyan. So, ganyan yung mga itsura ng bahay nila. And may kita nyo din yung mga tao. Ayan. So, very peaceful. Light lang ng kanilang environment. Ang daming plants. Sementado na rin. Actually, magaganda. At saka, magaganda na rin yung bahay nila. At saka mukhang matitibay. Made of solid wood. Mga sementado na rin. Mga bato-bato na rin. Ayan. Medyo nakakahilo yung loob ng kanilang ang loob ng village. Ang daming daanan. So, siksikan yung kanilang bahay, pero meron pa ring daanan. And I guess kahit na ikutin mo itong loob ng village nila, kayang-kaya mong makabalik sa place mo. Only that mahirapan ka sigurong tuntunin yung dinaanan mo papunta kung first time mo. Kasi ayun, ang daming daanan, pasikot-sikot. Pero magtatagpo pa rin yung daanan. So, eto na nga. Eto na yung transient house na narentahan namin. So, bali dalawa yung rooms. Actually, hindi siya room, bahay siya. So, bahay na merong kusina, maraming kwarto na may may up and down. So, katulad na ito. So, maraming room sa taas. Tapos, solid wood yung second floor. And eto naman yung receiving area, yung dining area. Ayan, may chapel sila dito. So, ibig sabihin, Catholic din sila. And yes, meron sila ditong wifi. Ang daming transient house. Ang ginagawa nila sa baba, yung may-ari yung nakatira. Tapos sa taas, ginagawa nila ng mga rooms. Yan, vape pa! May wifi dito, di ba? Ayan, katulad yan. 50 pesos. Ang ganda kasi wood. Doon parang 4 rooms yung doon sa ano. Oh, yung dito. Oh, bakit andito? So, ang sungit na. Sungit? It's tattoo time! Yan ang walang Ayan. So, etong mga nagtatattoo sa amin, mga youth ng Buscalan Village. So, natuto sila mag-tattoo. Sabi nila is because pinag-practice na nila yung kanilang mga nanay, yung mga matatanda sa lugar nila. Okay, so eto yung nagtatattoo sa akin, si Evelyn. So, estudyante pa siya.
And yung mga tinatato nila, yung medyo mahihirap na image. Okay, kasi ang tinatato lang ni Wang Ud ay yung kanyang signature. Okay, so nakaligo na ako dito and ayan, nag-start na kami ng tattoo session. Mga babae talaga nagtata. Hindi naman. Meron din lalaki. Pag mga kunti lang sila, kasama tatlo lang ito. May bigat kasi kamay no. Hindi. Tatapay na kayo sa kapatid. Apat. Ani. Tawag ata. Ay! Ah! Doble pala. Mga 10 daan yan. O, di ba, totoo naman sa kanya nga. Kala ko dalawa lang, no? Paano dagdagan? Adi, okay na yun, ani. Kanin. Di ba pala? Kalahati na yun, di ba? Ay, Hindi ko. lima pa lang yun dito sa ano. Ay, sa tingin mo, balance. Ikaw, Oo, dito. Hanggang dito? Hindi. Oo, sakto na yun hanggang dito lang. Oo, wag na dito. buti na lang kita sa balat ko. Souvenir na rin to, no? Tubig at saka uling ng wet ng kaldero. Yan yung tawag ay Hawakan mo to. ang tawag niya? Tinik. Tinik lang. Oo. Sakto lang. Ako naligo nga ako yun. Kuya, naligo na eh. Hindi, sila naligo na ako bago magpatato eh. Ayan. Di bukas na ako naligo. Ano ko na nga niya? Layo, layo. Namamanhid. Ano? Oo nga. Naka na. May school dito ate. Meron. Elementary lang. Ah, walang high school. Meron, pero doon sa Malayo na. baba. Wala lang kamay, pero gent. Wala. Wala talagang tingnan, pero gent. Wala, nadugo na. Hindi nga madugo masyado. Ayan, tapos na yung unang patong. So, yung ginuhit kanina, pinasadahan lang siya. Tapos, ayan na yung itsura niya. Tapos, mayroon pang pangalawang pasada. Ito yon.
So, pinapasadahan ulit ng pangalawang ulit para daw mas matingkad yung kulay. And yung pangalan ng pinatattoo ko ay Prayer. Okay, so kung bibilangin nyo, 6 siyang parang bahay ni Tsura, no? Yung parang tent. So, 6 na peraso. That is 100 each. And prayer yung tawag sa symbol na yan. So, I made it 6 para sakto balance sa arms ko. And at the same time, may meaning yan. So, the meaning is, my siblings. So, 6 kami na magkakapatid. Anong ladder? Ladder? Sa baba o sa taas para maganda. Astig. Ano yun? Nagpe-pray habang umakyat ng ladder? Ganun.